Magandang araw po sa inyong lahat at sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ang video natin ngayon ay galing pa rin kay Miss Sas Ruganto Sasot. Nasa usapang confidential funds pa rin tayo. Pero ngayon, tinatanong niya kung bakit daw walang individual COA report ang bawat isang congressman o senador para malaman ang taong bayan kung saan nila ginagastos ang mga buwis natin. Ganito daw kasi yon. Ginagamit yung COA report para barilin o hanapan ng butas ang isang individual o ahensya na kalaban nila. Pero walang senador o congressman na naging issue sa kanya ay yung COA report. Yun ang malaking katanungan. Lahat binubusisi. Yung COA report mula presidente hanggang pababa, maliban na lang sa mga senador at congressman. Panoorin niyo ang video na to at kayo nang bahala na humusga. Kasi guys, kailangan talaga nating malaman ang mga kaganapan sa ating bayan. At ako naman, I'm not afraid of losing anything dahil I have nothing to lose. So, might as well, do it. Hello sa mga nasa Hong Kong, hello sa mga taga Antipolo City, taga Los Baños, Laguna, ayan, taga Bahrain, at taga Jeddah. Okay, taga Nueva Ecija. Ang pag-uusapan po natin gabing ito ay kasi taxpayer po ako sa Pilipinas, no. Nung umuwi ako last year from the Netherlands, yan ang unang-una kong ginawa, mag-register sa TIN. Kasi kailangan kong mag-change ng residence for tax payment. Actually, guys, nakakaano kasi huli na akong nag-change. So, there was a time na nakaregister pa ako sa Netherlands, nasa Pilipinas na ako. So, I paid 2 taxes last year, isa sa Netherlands, saka sa Pilipinas. So, anyway, I paid my income tax. And syempre, dapat alam natin kung saan pupunta ang mga buwis na binabayaran natin. Tama? Kayo ba, interesado ba kayong malaman kung saan napupunta ang mga buwis na binabayaran ninyo? Diba? Kung interesado kayo, ay magpaulan kayo ng hearts at i-share nyo itong live video na ito para mas marami pa pong makaalam kung saan po ginagastos ang buwis na ating kinukontribute sa gobyerno. Diba? Paulan kayo ng hearts. Hello sa mga taga Dubai at Macau. Ay, pare pala tayo nasa China, MJ for yon. At hello sa mga nasa Norway. Paulan kayo ng heart kung gusto nyo malaman, diba? Kasi pinaghirapan nyo yan, mga friends. Pinaghirapan ninyo ang binabayad natin. Ang pinaghirapan natin, ang binabayad natin income tax sa gobyerno. Ang hirap pa. Ang hirap din magbayad ng tax sa Pilipinas. So, kailangan malaman natin, di ba? Kung paano ginagastos ito. Okay. Guys, may napapansin ba kayo pagdating sa usapan sa COA report? Kasi malikot ang utak ko Kaya nga ako nag-PhD kasi malikot talaga ang utak ko. Okay? Anong napapansin nyo tungkol sa usapin ng COA report? Diba? Meron ba kayong mga napapansin na nangyayari pag halimbawa ang issue COA report? Diba? So, i-share nyo lang kung gusto nyong yung iba pang taxpayers malaman yung pag-uusapan natin ngayon. Okay, hello sa mga taga-Israel. I hope po ay safe po kayo dyan sa Israel. Kayo mga makababayan natin mga Pilipino. Okay, sa mga taga-Singapore din, hello. Okay, may napapansin ba kayo pag usapin ng COA report? Okay. Madalas ang mga congressman, mga senador, pag meron silang gustong barilin na ahensya or politiko, ginagamit ang COA report. Tama ba? Hello, Nay Pebbles. Tama? Sumasang-ayon ba kayo? Na madalas ginagamit ang COA report, di ba? Halimbawa, ito kay Inday, no? COA report. Nung panahon ni PRD, COA report uli. Nung kay panahon ni Binay, COA report uli. Di ba? Kung mga pulis, di ba? PNP, for example, COA report uli. Kung military, AFP, COA report uli. And then,
Sino pa ba? 'Di ba, halimbawa, mga ahensya ng pamahalaan, halimbawa, DILG, COA report uli. Talagang ginigrill sila sa COA report. Tama ba? 'Di ba? Pero guys, hindi nyo ba napapansin? Meron na bang senador or congressman na ginamit sa kanya ang COA report? Na, according to the COA report, itong congressman na to, hindi niya ginastos ng tama ang pera. Or, ang House Speaker, hindi niya ginastos ng tama yung pera. Or, itong senador na to, hindi niya ginastos ng tama ang pera. Or, may narinig na ba kayong ganyan? Ha? Meron na ba kayong narinig na ganyan, guys? Na ang congressman at ang senador, ang naging issue sa kanya ay COA report. Sabi ni Onel, wala. Di ba? Sabi ni Cons, oo nga no. Di ba? Sabi ni Xavier, yes, puro COA report ang hinahanap nila. Pero naisip na ba natin na hanapin ang COA report ng isang congressman or ng isang senador? Wala. 'Di ba? Wala. Not you can recall kasi kasi kung halimbawa si Lenny, no? 'Di ba binibida niya parati yung COA report niya? Qualified, unqualified opinion, emerald for the third time, for the third year, ganyan. In fairness kay Lenny saka kay PRRD nung panahon nila, both of them for the straight year, unqualified opinion. So, ibig sabihin mataas yung level nung audit. Okay. So, wala, 'di ba? Wala kayong naririnig na congressman or senador. So, ano ngayon ang gagawin natin? Siyempre, ang una nating tatanungin is, meron bang COA report ang bawat isang senador or bawat isang congressman? So, anong gagawin natin? Kasi naman, ang available lang naman na information sa atin ay yung nasa website ng COA. 'Di ba? Website ng COA. Kasi transparency So, pinapublish ng COA ang COA report. Kasi baka naman guys, itong mga senador at congressman natin is sobrang linis na maganda talaga ang COA report nila. Kaya hindi nagagamit ang COA report against them. Kasi baka naman talagang walang corrupt na congressman or walang corrupt na senador at ginagamit lang talaga nila sa tama ang perang ibinabayad natin sa gobyerno na dulot ng ating pawis. So pupuntahan natin ang website ng COA. So ito ang website ng COA. Okay? So pwede nyo itong puntahan, coa.gov.ph. Ngayon, pupuntahan natin 2022, no? Punta tayo ng 2022. Okay. So, hanapin natin yung sa House of Representatives. So, ayan, legislative offices. Diba? Legislative. Kasi guys, para naman makita natin, no? Kailangan nating mag-check ng COA report, no? Ng bawat isang senador at isang congressman. Kasi, di ba guys, dapat naglo-load pa siya. Kasi dapat, 'di ba? Dapat bawat isang senador ma-justify nila na ang perang pinaghirapan nating mga taxpayers ay kanilang ginagastos sa tamang pamamaraan. At ang the best way to do that is audit. Mau-audit ito ng COA, 'di ba? Ng Commission on Audit. So ngayon, titingnan natin, no, itong mga senador na to at mga congressman na ito, kung meron silang COA report. Baka naman kasi meron. 'Di ba? Yun ang maganda dito sa website ng COA, transparent nakikita natin ang mga COA report ng bawat ahensya ng gobyerno. So, ito na, nag-load na siya. So, ito yung sa legislative offices. So, pupunta ngayon tayo sa House of Representatives. Unahin natin yung House of Representatives 2022. I-click natin. Ayan. So, ayan, ida-download natin kasi maraming files yan. At titingnan natin kung merong individual
COA reports ang bawat isang congressman. Kasi nga, para makita talaga natin kung hindi sila korap at tama nilang ginagastos ang kanilang mga salapi. Okay. Okay, bumukas na po ang zip file at ito po ang mga files. Okay. Ito lang po ang mga files, transmittal letter, cover, executive summary, TOC and fly leaves, auditor report, management responsibility, FS notes to FS, observation recommendation, status of PY's audit recommendation, Annex A. So, ang FS po kasi is the financial statement. So, baka naman nandito, no, individual. Ay, so ito lang siya. Buong Congress pala ito. Hindi siya individual. Oh. Ano ba to? Oo, wala, no? Walang individual congressman at hindi sila individually, kundi buong institution. Okay. Okay. So baka naman nasa ibang file, guys, no? Ang COA report individually ng mga congressman na to. Okay. Baka naman nasa notes. Hindi pala notes yun. Hindi pala note. Baka naman nasa notes. Okay. Okay. Notes. Ay, wala ring individual. Ito lang wala. Walang individual. Okay. So, buong institution ito. Baka naman nasa Annex A. Ayan. Annex A. Ay, wala rin. So, buong institution. Okay. So, bakit walang individual COA report ang mga congressman? Sila po ba ay above auditing ng COA individually? Kasi kailangan i-clarify ito ng Commission on Audit. Bakit walang COA report ang bawat isang congressman? Kasi guys, ganito halimbawa yung PNP, uupo dyan yung chief. May COA report sila. 'Di ba? So, i-grill sila isa-isa. Siyempre, tama naman, no? Kasi para malaman natin kung yung ginagastos nila ng tama yung pera. Si Vice President Sara Duterte, pinaupo doon, ginril, 'di ba? At ilang linggo binaboy, 'di ba? Dahil yan sa hinayupak na confidential funds. Pero bakit walang COA report ang bawat isang congressman? Ano po ba ang dahilan kung bakit wala sa website ng COA ang audit report ng bawat isang congressman? Kasi kailangan natin ng opinion ng independent auditor, 'di ba? At sa ating gobyerno, ang inatasan ng konstitusyon na mag-audit ng lahat ng ginagastos ng gobyerno sa taxpayers sa binabayad natin ay ang COA. Meron ditong taga-PAW, 'di ba? Kayong taga-PAW, inuusig din kayo diyan. Inuusig kayo dyan sa Kongreso, sa Senado, na kung ginagastos nyo yung tama yung pera. Pero bakit dito sa website ng COA, wala tayong makitang individual congressman COA report? Ano pong dahilan dito? Meron po bang makakapagpaliwanag sa atin kung bakit na si Congressman A, si Congressman B, Congressman C, ay walang individual COA report? Kasi binigay natin yung pera sa kanila individually. 'Di ba? Ano 'yan? Kailangan lang mag-submit yung yung institution ng Senado saka institution ng Congress na ito yung pagkakagastos ng pera collectively, ganun ba yun? Pag pumunta ka sa Kongreso, isa-isa silang umuusig sa iyo tapos hindi mo alam. Hindi natin alam ang auditing ng bawat individual congressman na yan at bawat individual senators na yan.
So baka naman merong iba, no? Merong iba. Baka nasa iba. Okay, tingnan natin yung mga reports. Okay? Ay, meron naman pala ditong itemized list of expenses for each senator and member of House of Representatives. Ayan. Baka naman nandyan, itemized. Ay, bakit 2020 lang ang available sa COA? Nasa ng 2021, 2022, 2019, 2018, 20... Asan yung iba? Bakit 2020 lang? Ano ba nakalagay dito sa itemize? Puntahan natin ang senator. Okay. Senator. Ito na. Ito na ang senator. Ay, hindi naman to COA report eh. Nakalagay lang dito kung magkano yung ginastos, saan ginastos. Pero walang nakalagay. Ayan o. Ganyan lang siya This January 1, December 31, 2020, nakalagay lang kung magkano ang salary, magkano ang ibinigay sa extraordinary and miscellaneous expenses, travel, salaries and benefits, meetings, professional consultancy, ganyan, Diyos mio, other MOOE, saka grand total. So yung grand total, yan yung ginastos nila sa pera ng taong bayan. Pero wala dito nakalagay kung ano yung audit opinion ng kanilang pagkakagastos. Wala. Pero tingnan natin, no? Tingnan natin ang mga ginastos ng taong bayan. Ay! So merong isang senador sa isang taon, 89 million ang ginastos ng taong bayan sa kanya. Ay, merong 104. Isang taon lang to guys, yan ang ginastos ng taong bayan sa kanyang operations as a senator, no? Lahat na yan ng ginastos ng taong bayan sa kanya. Ang mahal naman palang maging senador. Tapos wala naman kayong ginagawa kundi mang-usig ng mga tao. Ay, 104! Ay, ano ba yan? Yan pala ang ginagastos sa bawat isang senador. Sa isang taon, umaabot ng 100. 100 million per year. Ano ba yan? Ano po bang nangyayari? 100? Bakit umaabot po ang gastos sa isang senador ng 100 million per year? Ano po bang serbisyo ang ibinibigay nyo sa taong bayan for 100 million per year? Diba? Ay, may napansin ako dito. Kasi titingnan natin kung sino yung pinakamalaking ginastos ang taong bayan sa kanyang operation. Doon muna tayo sa pinakamaliit. Ano bang pinakamaliit dito? Sino tong 65 million lang noong 2020? Ay, in fairness Senator Bongo. Senator Bongo. Senator Bongo, for 2020, ang ginastos lang sa ng taong bayan ay 65 million. Ikaw ang pinakamaliit. Congratulations, Senator Bongo. Yung nakakulong, si Laila de Lima, magkano ginastos ng taong bayan sa kanya? Nakakulong na nga lang siya. So, magkano ang taxpayers' money na inilagak sa kanya? De Lima. Okay. Ay, in fairness kay Laila de Lima, 97 million. Can you imagine, nakakulong ka lang, ang ginastos ng taong bayan sa'yo ay 97 million? In fairness, magpakulong na rin kaya ako? Gagastos kaya sa akin ng taong bayan ng 97 million? Kunwari nagsasuffer kang burikat ka? Pero ang ginastos sa'yo ng taong bayan habang ikaw ay nakakulong ay 97 million. Sino pa bang mga nagmamagaling sa Kongreso? Ay, si Risa. Risa Ontiveros. Magkano ginastos sa'yo ng taong bayan noong 2020? Ay, in fairness, Risa My God, asensado ka na. Can you imagine? Nakikita lang kita sa Menjola, no? Naglalakad, nagrally-rally, pero
in 2020, sa isang taon, naka 94 million ang gastos sa'yo ng taong bayan. Tarantadang to. Oh, mas mataas ka pa kay Bongo. Si Bongo 65 million, ikaw 94 million. Pero wala talagang panama talaga kay Laila de Lima, nakakulong. Pero ang ginastos sa kanya ng taong bayan ay 97 million. Mga burikat na to ah. Oh, sino bang pinakamataas sa inyo na ginastos ang taong bayan? So, 104, ganyan. 2022, ano to, year 2020. Okay. Ay, sino tong 116? 116 ba ang pinakamalaki? Taray ng 116 million, ha? For a year. Oh, 116 million ang ginastos sa senador na ito noong 2020. Sino ka? Ay puta, Ralph Recto. Senador ka pala, Ralph Recto, noong 2020. Hindi ko man namalaya na senador ka pala noong 2020, Ralph Recto. Oh, ang ginastos sa'yo ng taong bayan noong 2020 ay 116 million. So guys, nakita lang natin yung itemized, no? O, ito yung ginastos niya dito, ganito, ganyan. Pero walang sinabi ang COA, walang report ang COA. Walang report ang COA sa individual senators na ito kung ang pagkakagasta ba ng pera ay justified. Unang-una, according to purpose. 'Di ba? So, ibig sabihin, hindi natin alam. Walang auditing. Walang publicly available audit report ang mga binayad ng taong bayan at ginasta ng mga senador na ito. So, paano natin ngayon malalaman kung tama ang pagkakagastos nila according to auditing standards? So, bakit confidential ang audit report? Bakit ko nasabing confidential? Kasi hindi siya publicly available eh. So, confidential, COA report. Okay. So, pupunta ngayon tayo sa mga congressman. Okay guys, ito lang kasi yung available, no, na itemized list of expenses for each senator and member of House of Representatives. 2020 lang yung available sa COA. Walang 2021, 2022, 2019, 2018, 2017. So, pupunta ngayon tayo sa House member. Okay. Download. Okay, ida-download natin. O, ito na. O, ito. Ay! Hindi rin siya audit report. O, 2020 lang siya eh. So, ganun din kung magkano yung nilagay sa bawat isa. And then, ayan. So, wala siyang audit report, no? Hindi siya audit report, nakalagay lang kung ito yung ginastos niya, pero wala po ditong opinion na yung pagkakagasta po ng pera ay tama at according to performance. So, alam yung normal na audit report, no? Hindi talaga siya audited. Walang audited dito. Okay. So, yung sinasabi ni Kimbo na audited kayo, nasan dito sa COA yung audit? Meron pa bang ibang auditor? Meron pa bang ibang auditor? Stella Kimbo? Na hindi namin nalalaman? Ano ba yan? Confidential auditor? Okay. Tingnan na nga. So, ang senador, kung kumikita ang senador ng mga at least 65 million per year, ang ginagastos ng taong bayan sa kanya, magkano naman dito sa mga congressman? In fairness sa congressman, medyo mahina ang kita nila ha. Okay. Mga ano lang naman sila, for the year na ito, 2020, ang umaabot lamang ng 25 million. Okay? Pinakamataas na is 34 million ata. Ano ba to? Tingnan natin ha. 34 million yung isa kong nakita guys na pinakamataas na ginastos ng taong bayan sa isang congressman. Okay. So, sino ba tong 34 million na to? Baka naman deserve niya tong 34 million na to, no?
Okay, 30 million, 34. So, 34. Asan yung 34? Ayan. Ayun na yung si 34. Sino yung 34 million na yan? Nako, APC. Kasi House Speaker ata siya nito. Si Alan Peter Cayetano. In fairness, pero tingnan natin yung Kabataan Party List, kung magkano ang kinita ng Kabataan Party List, no? Sino ba yung Kabataan Party List nun? Sino ba yung Kabataan Party List nun, guys? Kabataan Party List. Ito. Si Elago, Sara Elago na kuning-kuning kunyari na aktivista. Etos Garbans. Ay! Kabataan Party List. 21 million pala ginastos sa inyo ng taong bayan. Kabataan Party List. Noong 2020, 21 million. In fairness Sara Elago. Ano ka lang dati sumisigaw-sigaw ka lang sa kalye, nagbunga, naging 21. Can you imagine, gumastos ang taong bayan sa iyo ng 21 million para mag-recruit ng NPA? Ididemanda niya akong red tagging? Sara, tumira ako ng Netherlands. Kung nasaan ang command center ng CPP-NPA, alam ko yung mga pinaggagawa ninyo. Tigilan ninyo ako. Anong tingin nyo ginawa? Anong tingin nyo ginawa ko sa Netherlands? Hindi ko inalam yung mga operations ninyo. Boba. Sino pa? Sinong gusto nyo pa? Si Kimbo ba nandito na? Paano makita natin, no? Wala pa ata si Kimbo dito. Si Romualdez. Nandito na ba si Romualdez? Magkano ka ba? Mag-asawa pala. Nandito pala, mag-asawa. Pinasweldo natin ang In fairness sa'yo, Martin, 2020, naka-ano ka na? Naka 31 million ka na pala niyan. 2020. Okay. Sino ka pa? Act teachers? Yung para daw sa mga mahihirap na teachers? Brosa? Sino ba yan? Brosas ba? Arlene Brosas is Gabriela. Ito, mga kawimenan. Si kawimenan, 22 million. 22 million isang taon. Ang ginagastos sa'yo, 22 million isang taon. Kung 3 years ang congressman, so nakakaano ka? Ano yan, 66 million? Puta pala tong mga to Tapos walang audited report na available publicly. Sabihin nyo nga sa amin yan, makatarungan ba yan? Ano to? Naggagaguhan tayo sa Pilipinas? Sabihin nyo nga sa amin, kayong mga congressman dyan, bakit wala kayong individual COA report? Paki-explain, anong batas ang nagsasabi, nag-i-exempt sa inyo ng individual COA report? Para malaman namin na yung binabayad namin sa inyo ay ginagastos nyo ng masto. Ikaw, in demand ka, Francisca Castro, ACT, isa rin tong CPP, NPA recruiter. Puta ka 23 million ka rin 23 million, hindi namin alam. Walang COA report Hindi namin alam kung itong mga figures dito ay tama yung pagkakagastos. So anong sinasabi niyong audited kayo? Wala naman kayong COA report. Isa-isa wala kayong isa-isang COA report. So paano niyo nasabing audited kayo? Sino nag-audit sa inyo? Confidential? May sarili kayong auditor? Isa-isa kayo, may sariling auditor? Tarantado pala kayo Tangina, ipaliwanag nyo to.
Bakit wala kayong COA report? Kayo, tig-isa kayo, you are 316 congressmen, 24 senators. Ni isa sa inyo walang COA report. Exempted ba kayo sa COA report? Tama si PRD. Sabi ni PRD, kayo ang corrupt na institution. Kasi hindi transparent yung kung paano nyo ginastos yung pera. Wala kasi kayong COA report. Itong mga binababoy ninyo mga ahensya, binababoy nyo mga militar, can you imagine? Binababoy nyo yung AFP. Binababoy ninyo ang kahit Office of the President, ang mga ahensya, binababoy nyo mga pulis, binababoy ninyo ang Vice President, binababoy ninyo yung mga mayor, sinasampal nyo sa kanila yung COA report nila. Kayo pala, ni isa sa inyo, walang individual COA report. So bakit wala kayong, nandito si Yusek Lorraine, no? Remember Yusek Lorraine? Kung paano kayo ginigrill ng Congress noon sa NTF-ELCAC dahil sa COA report, putang ina. Tapos, ni isa sa inyo pala sa inyo, mga putang ina ninyo, wala pala kayong COA report? Ano to, gaguhan? Paano namin malalaman? Sinasabi niyo audited kayo. Sino nag-audit? Wala dito yung audited report ninyo eh. Ni isa sa inyo walang audited report. So, paano nyo sasabihin audited yung ginastos ninyo? Sino nag-audit? Pwede bang paki-reveal sa amin sino nag-audit ng ginagastos ninyo individually na congressman kayo? Putang ina kayo. Ipapaupuin nyo dyan, for example, militar. Bababoy-babuyin niyo yung militar? O ito sinabi ng COA report sa inyo. Papaupuin ninyo, police. O ito sinabi sa inyo ng COA report, putang ina ninyo. Putang ina nyo palang lahat kayo dyan sa Kongreso, sa Senado. Ni isa sa inyo, wala kayong maipuproduce na COA report. Hindi mabi-verify ng taong bayan according to audit kung tama ang pagkakagastos ninyo sa milyong-milyong salapi ng mga taong naghihirap para may pangkain kayo at panglagay sa mga kipay at mga pangkantot ninyo sa mga prostitute. Nasaan? Ako, taxpayer ako, kaya may karapatan ako, no? Kayong mga BBM vloggers, wala kayong karapatan. Hindi kayo income tax payer. Kaya manahimik kayo mga BBM vloggers. Step out of this conversation. Ni isa sa inyo dyan mga BBM vloggers cannot produce an income tax return. Sige. I challenge any congressman to produce the audited report of how they use taxpayers' money. Kasi wala po sa website ng COA ang audited report ng kahit isang congressman, kahit isang senador. So anong ibig sabihin nito? Exempted kayo sa COA individually? Ano to? Saan to nakalagay sa Constitution na exempted kayo individually sa COA? Meron ba to nakalagay? Kasi constitutional yung COA no? Okay, pupuntahan natin yung mandate ng COA, no? Nandito naman sa website ng COA. So, according to Article 9D, the Commission on Audit. Okay. So, ano bang responsibilidad ng COA? Sabi sa Section 3, no law shall be passed exempting any entity of the government or its subsidiary in any guise whatever or any investment of public funds from the jurisdiction of the Commission on Audit. Okay. So, ibig sabihin, wala palang exempted. So, bakit walang COA report ang individual congressman at senator? Anong reason? Meron bang constitutional reason kung bakit ikaw, Stella Kimbo, wala kang individual COA report? Kung bakit ikaw, Miguel Zubiri, wala kang individual COA report? Can you name a provision in the Constitution of the Philippines exempting any congressman or senator
from a COA report or COA auditing? Meron ba? Any lawyer? Meron ba ditong lawyer na magtatanggol na ang individual congressman at ang individual senator ay exempted sa COA auditing? Meron ba? So, okay lang pala na walang COA report ang isang congressman, ang isang senador. O di mag-senador na lang tayong lahat at mag-congressman. Para, di ba? Maging senador na lang pala tayo at congressman para exempted tayo sa audit. So ikaw, Stella Kimbo, sabi mo audited ka. Audited ka ba, Stella Kimbo? I'm asking you now, Congresswoman Stella Kimbo, are you audited? Yang bang ginagastos mong pera ng taong bayan ay audited? Pakilabas po ang COA report. Pero pakiliwanag ba sa akin na meron bang exemption? Meron bang confidential auditor diyan? Meron bang sariling auditor ang bawat isang senador at congressman? Nasaan po ito sa Constitution na dapat ang isang congressman ay may sariling auditor at hindi ito sakop ng Commission on Audit? So, ako, nananawagan ako sa inyo mga kababayan. Baka naman ako ay may nakaligtaan ako, baka naman talagang may COA report ang bawat senador at congressman. So, surgurin nyo po ang bawat Facebook ng mga lahat ng kilala nyong senador at congressman. Huwag kayong mamili ng kulay at mag-demand kayo ng audited ng kanilang paggasta sa pera ng taong bayan. At kailangan COA ha, kasi COA ang binigyan ng kapangyarihan ng konstitusyon na mag-audit. So, sugurin nyo po lahat ng senador, Facebook, congressman, senador at congressman, sugurin yung Facebook nila, mag-demand kayo. Sabihin ninyo, o ikaw congressman, ako'y taxpayer, ilabas mo ang COA report ng paano mo ginastos ang pera ng taong bayan. 'Di ba? Yan ang panawagan ni dating Pangulong Duterte. Mag-audit tayo. 'Di ba? Ang ibig sabihin, sumagot naman yung sekretarya ng Congress, sabi daw, audited naman daw sila, naka-open daw yung books. Putang ina, kakapunta ka lang ng COA website, ni isang audited report ng congressman at senador, wala akong nakita Namamalik mata ba ako? So baka naman kasi nakaligtaan ko lang din, baka naman tanga ako. So sugurin nyo na lang po ang bawat Facebook, Twitter account ng senador at congressman at mag-demand po kayo ng COA report ng kanilang paggastos ng pera ng taong bayan. Pag wala pong naiproduce na COA report ang congressman o senador na yon ng papaano nila ginastos ang pera ng taong bayan, dapat magbigay sila ng constitutional reason bakit sila exempted individually sa COA. Pag wala silang mabigay na constitutional reason, isa lang ibig sabihin po niyan, sinong nag-audit sa inyo individually? Nasa konstitusyon ba na individually dapat i-audit kayo? Diyan? Putang ina ninyo. Ilabas ninyo ang audit ng paggastos ninyo ng pera ng taong bayan, individually na senador at congressman. Bagong Pilipinas, di ba? Ito ang Bagong Pilipinas. Dapat ang bawat isang senador at congressman may audited COA report. Unless, of course, merong constitutional reason na nagbabawal na i-audit kayo individually. So, lusubin ninyo ang mga Facebook pages ng congressman. Bawat congressman na kilala nyo at senador, mag-demand kayo ng COA report
ng papaano nila ginastos ang pera ng taong bayan. Walang COA report eh. Wala dito sa website nila kahit isang senador or congressman. So baka meron sila, baka naitatago, baka confidential yung COA report nila. Or confidential yung audit ng kung paano nila ginastos yung pera ng taong bayan. Ay yan ang malaking gaguhan. Confidential audit ng pera ng taong bayan. Ano yan? Gaguhan? Ano? Ilabas ninyo ang audit. Ang ina. Hindi po pwede yan. Gagastusin nyo yung pera namin tapos hindi kayo i-audit individually ng COA. Ano to? Sinong tanga? Hindi kami tanga. All this time, ang akala ko, ang bawat senador at congressman ay ino-audit ng COA. Hindi pala, wala eh. Baka naman ino-audit, hindi lang nandito sa website ng COA, individually. Wala pala eh. So, ilabas ninyo yung audit individually ng COA. Ngayon, kung wala kayong audit report ng COA, ipaliwanag nyo sa taong bayan. Bakit hindi kayo ino-audit individually? Ano ang batayan nito sa konstitusyon? Dahil kung wala itong batayan sa konstitusyon, all of you in Congress should be liquidated. Dahil wala kayong pag-liquidate at audit individually ng inyong ginagastos sa bayan. Kaya mga putang ina ninyo, ilabas ninyo ang audit ng paggastos ninyo individually sa pera ng taong bayan. Maraming salamat.